Yan, May, di, Tama, may ang gano'n nakatagal yan, may ganun bilis na. Hello, Pinoy. Ayan, so, paano binigay sa'yo yung offer? Ano Yung last ko kasi sa kabila, yung Too Good To Be True. Kalang yung Katmel. So after a month or two, si Ate Marilu yung TC, nag-text siya sa akin, sabi niya, may ginagawa ka bang soap na yun? Sabi ko, kakatapos ko na sa kabila. Sabi niya, for inquiry pa lang naman to. For inquiry siya, so... Ay, humahabol. Yun, for inquiry, kasi tatlo kayong pinagpipilian yata, yun yung nabanggit niya. So ako naman, parang, okay, sige, wala. Libre naman ako, free naman yung time. Sabi niya, wait ka na lang dito. Okay, sige. So naghintay ako after ilang days, and nag-decide na nga na sabi, ako na daw yung nakuha. So thankful naman ako kahit pa paano na naka-work ulit sa GMA. that is business. Ha? Ano ba yun? Wala mo nang pahapyaw muna kami, di ba? Oo, na kayo. Ekla-ekla, hindi man Nagmamadali? Hindi, isang dire. Hindi kasi nga, di ba, parang unfair naman, dami nagre-react na doon yung nadadama yung babalik na naman yung issue ng Pepsi Paloma, yung issue na nadadama yung God mo. Actually, sorry, mahal ko kayong lahat. Pero I'm not in the position to say anything about it. Kasi honestly, ako wala naman akong alam dyan. Hindi ko rin alam mga puno-puno ng araw nung nangyari yung mga ganyan. Alam ko naman, tayo tatanong na yan, sabi ko, ano ba naman yung nangyayari? Ito parang bubuhayin na naman nila yung issue dati na tapos na yun, na wala namang ebidensya, keso ganito. So, ako, I'd rather stay quiet kasi mahirap kasi. I mean, you Kasi know. kami, kahit kapag nakatrabaho namin si Tito Joey, di ba? I mean, kapag napalapit namin, kahit kami mismo, medyo na offend, hurt mo sa at ganyan. Ikaw lalo na siguro, anak kayo. Oo, nung una kong narinig yan, medyo sabi ko, bakit kailangan gawin to? Dahil ba eleksyon? Kasi Tito Sen, di ba, tatakbo. Tapos, kumbaga nananahimik na pare-pareho, ba't kailangan buhayin pa yung mga ganitong tapos na? Kumbaga patay na, bubuhayin mo pa. Hayaan na natin sa hukay. Nagagamit, no? Kung ano man yung kwento na yun, pero nagagamit sila sa publicity at lahat. Well, you could say that. Ako na medyo nakakalungkot lang kasi nananahimik yung mga tao tapos biglang may pasabog na ganyan. So, sana alamin muna naman nila, di ba? Pero, wala, ganun talaga. Pero TMP, yung anak ni Richie daw, magsasagawa ng legal action. Ikaw ba, sa side mo ba meron? Wala, ayoko makisali. Nakausap mo na si Tito Joey? We're not talking about anything like that. Kasi recently lang kailan lang kami nagbati. Ayun nga, tatanong ko rin dapat. So ayokong mabahira na naman na kung kailan kami more than 4 or 5 years kami hindi nag-uusap eh. So ako talaga yung gumawa na lang ng first move na last year lang ng Father's Day. Talagang sinadya ako talaga sa Said Bulaga na humility ba? Ako na yung nagpakumbaba. Although alam ko may kasalanan din ako. And magulang is magulang eh. Balik pa rin mo man yan. Kahit sino may kasalanan, magulang mo pa rin eh. So ayokong mabahiran na pag-awayan pa namin yung mga-ganon. So, ewan ko bakit nila naiisip na kailangan kumbaga ang ayos-ayos ng pamumuhay ng bawat isa tapos bubuluhin ng ganyan. Kumusta yung pagkikita? Pero yun na lang, kumusta yung pagkikita niya ni after ilang taon? Kasi madrama yun. Yun, more than 5 years, kasi na-depressed din ako, alam niyo naman yun, dahil sa work din, nung nawala tayo sa Bulaga. So partly lahat yun talagang nag-pile up sa akin, talagang nagkulong ako sa bahay, hindi ako lumalabas, hindi ako nagpakita sa pamilya ko. Kahit malapit kami ng ate ko, hindi ako nagpapakita. Wala, as in walang connection. Until such time, dumating na nga, kasi alam naman, born again Christian ako. So yung realization, parang sinarili ko muna yung buhay ko na na-realize ko na, pina-realize ng Diyos sa akin na ano ba yung pagkakamali mo? Ano ba yung tamang ginawa mo?
Diba? Kinulong ko yung sarili ko for almost ilang years din, di ba? So ito nga, nung last June ba yung Father's Day? June. Tama. Ano nakapagpa-realize sa'yo? Pride. Kailangan tanggalin ko yung pride na yun. Kumbaga, yan yung isa sa pinaka makasalanang ugali ng tao na ayaw ng Diyos So, tinanggal ko yun. Kumbaga, kinain ko talaga yung pride ko na sabi ko, Lord, ako rin yung nahihirapan And to think my dad, syempre may edad na rin si daddy. So, ayokong mas mahirapan pa yung kalooban niya. Might as well, sabi ko, if it's your will, sabi ko, gagawin ko to for you, not for me and for my dad. So, tinaon ka talaga na Father's Day and Saturday pa yun. Na nininervous ako, hindi ako makababa ng kotse. So, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, hindi ko kaya yata. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kasi kilala ko si Daddy pag nagalit, di ba? Pero hindi naman siya mambubunga pag nandiyan mga tao. Well, depende naman sa mood niya. Pero yung sabi ko, kung sakaling bulyawan, pagalitan ako, tatanggapin ko. Kumbaga, kasalanan ko, aaminin ko na to. It's about humility, pakumbaba talaga So, 30 minutes before closing, nandun na ako sa kotse. Sabi ko, parang hindi ko kayata kaya. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng strength at courage. Gusto ko na maayos to. Kailangan ko nang gumalaw din. Bigla lang pumunta ako, lahat nagulat. Sila Ate Jenny, Ferry, yung staff talaga. Sipi mo, 2015 akong huling nagkita-kita kami. So, ako lang mag-isa. Talagang naglakas loob ako na kumbaga, kung sino man ang may kasalanan o ano, hindi ko na iniisip yun Ang sa akin lang is binati ko lahat. Parang sa puso ko, pinatawad ko na lahat. Sorry ako sa iba. Even lalo sa daddy ko. Nung nakita niya na ako, parang hindi pa nagre-register. Sabi niya, ganun lang siya. Good day, si Kimpi. Ganun. At tagal ilang segundo. Parang ko lang ganun Nilapitan ko. Niyakap ko siya, sabi ko, Happy Father's Day. Sabi ko, sinadyalan talaga kita kasi nandito lang ako sa area. Ilan mo yung reaction daddy do? Okay. Parang hindi siya makapaniwala na nandun ako kasi 4 years, 5 years sige magkikita. Dito muna ako sa backstage. So nandun na ako, naghihintay ako. Bigla siyang lumabas. Hawak ako kay Mike. Inabot na hindi na nagsalita doon, inabot na yung Mike. Sabi niya, may promo ka ba dito? Ba't na dito ka? May promo ka siya. Sabi ko, sinadya lang talaga kita. Sabi ko, Happy Father's Day. Tapos niyakap ko siya. Sabi ko, wala, namiss lang kita. So, doon na lang, wala na kami pinag-isipan na... Hindi, wala naman kami pinag-isipan na na problema. Casual, alam mo si Daddy, di ba? Daddy kasi ayaw niyang problema, gusto niya masaya lang lagi. Pero ako kasi yung type na hindi ko kaya. Kailangan, transparent ako Kung anong makita mo sa akin, sasabihin ko. Pero in his case, that time, ayaw kong sirain. So talagang, usap lang ko yung kwentuhan. Parang siya yung na-excite na, halika, dito yung dito yung dressing room namin Kita mo yung mga kilala mo natin. Sabi ko. So nandun ulit yung connection namin sabi ko. At least sabi ko, ito paano Lord, medyo okay na to. So, nung ilang minuto na yun, hindi na yata siya nag-closing Alam ko, nagkwentuhan lang kami. Hinatid ko na siya sa kotse. Nung pasakay na lang siya, sabi niya, kita na lang tayo ulit. Okay, din. Ako naman, yung tuwa ko na, salamat po na at least okay kami. Pero alam mo yung medyo, hindi pa yung full yung pakiramdam mo kasi yung, hindi ko pa masabi talagang sorry, So, hinayaan ko lang. Nung pasakay siya, bumaba siya. Tapos gumanon lang siya sa akin. Kinamayan niya, high-five niya. Niyakap ko nila. Sabi ko, I love you, D. I love you also, D. Di, wala. Okay. Okay tayo. Okay ka ba? Okay lang. Okay. Pero alam kong mabigat pa rin sa kanya kahit paano. Wala siya. Kita lang tayo ulit. Yung mabilisan na lang. Alam mo si Daddy, sige, okay. Okay lang tayo, D. Okay. Pero ako gusto ko pa yung i-cherish yung time na mag-usap pa rin kami. So, dumating yung time ng September. So, almost a month kami hindi nagkita. Birthday ni Tita Eileen, ni Chini, sa ni Jokas.
First time ko makaapak ulit sa bahay na sa Green Meadows. Ninenervous ako, hindi ko alam kung papasok ako. Pasundo ako sa pamangkin ko, anak sila. Sabi ko, ano nangyari? Sino sa loob? Lahat sila nandun na, hinihintay ka. Parang outsider yung feeling ko, alam mo yun, parang... Sige, sabi ko, bahala na. Sumilip na lang ako. Hindi. Oo, sabi na, ala. May total silence. Yung makeup na lang ako sa tita Eileen ko, nag-sorry ako sa kapatid ko sa Jowa, umiiyak. Sabi ko, ba't umiiyak? Sabi ko, tagal mo nawala eh, sabi sa akin. So, na-feel ko ulit na at home ako na yung welcome ulit ako. So, yung forgiveness ng family nandun pa rin. So, okay, lahat. Brothers ko, lahat. Nung ina-arrange na nila yung cake para sindihan, tinawag ko ni Daddy. Nakita mo ba yung kwarto? Sabi niya. Sabi ko, hindi pa. Halika. Pagpasok, sabi ko, ganda, yan. Tapos inakbayan niya ako gano'n. Umiyak na ako. Doon na ako umiyak na talagang parang bata, hagulgul ako na hagulgul. Sorry po, napapunga ako eh. Sorry po, sabi ko, di sorry sa lahat, patawarin mo ako, sabi ko. Pati siya umiyak na rin, naghagulgulan na kami na. Doon ko naramdaman, sabi ko, eto kami yung tatay ko. Ito yung relasyon namin talaga dati, yung close kami. Na naramdaman ko ulit yung father and son relationship. Na-imagine ko kasi yung scenario eh. Kasi ano pa rin eh. Siguro. Sa akin yung iyak ko is more of joy. And yung peace na nagkapatawaran kami. Sabi niya, naiyak ako lalo, sinabi niya, hindi ko nga alam nasaan ka. Sabi niya, maiiyak ako. Kamusta ka? Kung ano bang kinakain mo? Ano nangyayari? Anong pakiramdam mo? O ano? Whew! Ano? Sorry. Kasi mahirap din sa kanya yun. Of course. Ang time na yun siguro, mabigat din sa kanya yun. Siya may edad na. Alam mo yun? Maikli yung buhay. Masaya lang ako na naiiyak ako kasi masaya na sorry, naging okay kami lahat, pero kailangan ko pa rin kahit pa paano i-win bawat isa. Kailangan bumawi. Si Daddy, eto aminin ko, Daddy very generous yan. Kahit wala hingin, ibibigay niya ako ano. Nag-abot siya sa akin. Sorry di ha, kwento ko na. Nag-abot siya sa akin ng envelope. Alam mo natin, cash yun, di ba? Pero hindi, okay pa ako. Okay pa ako, sabi ko, ayos lang ako. Nakakasurvive pa ako. Hindi ko kailangan yan, sabi ko. Mas kailangan ko yung tayo. Yung tatay. Gusto ko maging okay na tayo. Hindi na importante sa akin kung ano ibigay o material. Wala na sa akin yun eh. Yung relasyon na wala. So yung importante sa akin. So hindi ko pigilan para bata. Iyak ako, naiyak. Nakayakap ako sa akin. Okay na, yan na. Ay, okay na. Sabi ko, ayokong bumitaw. Ayokong bumitaw. Sorry ako pa rin. Sorry. Sabi ko, nahihirapan din talaga ako dahil sa tagal ko inipot 4-5 taon. Pagdating talaga tayo di sa pamilya, emotional talaga ako. Doon ko naramdaman lalo yung value ng pamilya. Kung gaano ka-importante yung pamilya. Yung basta iyak din siya na iyak. Gulgul din. Doon ko nakita yung daddy ko para din batang umiyak. Basta sabi ko lang din, mahal kita. Anong pangyari, mahal kita. Kumbaga, sorry na lang talaga. Yun naman sabi ko, sorry. Tapos
Ah, sabi niya, sige na. Pahirit mo na yung luha mo, lalabas na tayo, nakakahiya. Sabi parang gano'n. Kasi ito, bigla lang pumasok yung kapatid ko, si Jaco. Pagbukas yung pinto, natamaan pa yung paa ni Daddy. Aray ko, bumalik pa si Daddy. Sorry. Naging comedy pa nga eh. Nasa lahi talaga yung comedy. Sorry, di nga. Pasensya na, nasira ko yung moment ko. Sabi ni Jaco. So ako naman talaga, doon ko lang naramdaman, sabi ko, at least, tanggap pa rin ako kahit paano. Walang kahit paano. Hindi, I mean, Tanggap ka. kasi yung sa pagkakamali ko, kasi kinairal ko kasi talaga yung pride. Alam mo yung, dumating ako sa point na talaga yung galit ko sa trabaho, sa tao, yung mga nagtanggal sa akin. Kasi I was left hanging eh. Wala akong idea bakit ako nawala, bakit tinanggal. Mingi ako na sagot, wala. So nandun talaga yun yung nag-down talaga sa akin eh. So dumating talaga yung may nagsabi lang sa akin, may mga bagay talaga tayo na tanong na minsan walang sagot. So inisip ko na, siguro parang graduation ka na lang yun. So okay na, napatawad ko na yun. Kung nag-usap kami ni Daddy, okay na yun. Kaya thankful ako sa family ko na at least naging okay kami lahat na we patched things up. And pinagdasal ko rin talaga na mangyari yun. Even si Chini, iyak din na iyak. Mga kapatid ko. And until sa mami ko naman, ganun din nangyari. 2 years kami hindi nakita. 2 years din ba sa mami mo? Dahil nakita ko nila siya, interview niya kay OG. Doon wala yung connection namin. Hindi ko alam kung binlock nga niya ako o ano. Until such time, dumating yung may mga GMA, mga movies, hinahanap ako. Pwede kami sa mami mo, movie. Sabi ko, sayang to. Sabi ko, may trabaho to. And para rin sa'yo to. I tried to look for her. Facebook, wala. Hindi ko lang, pag tinawagan ko, parang mag-ring siya, tapos pag nag-dinadrop. Ano ba to, naka-block ba ako? Ano? So yun na lang yung huling kita ko sa kanya, yung interview niya kay OG. So hindi namin alam, nasira pala yung phone niya, na twice siyang nasiraan ng phone. Kasi na-hack daw. By God's grace talaga, ito naman, yung lalabas niya sa Facebook yung mga people whom you know, di ba? May mga ganun, i-add mo. Nagkataon na nga nun, yung pamangkin ko si Sofia, anak ni Chini, nakita niya, mami ko, Lydia, De Leon. So, in-add niya. So, nahanap niya, sabi, tatay, tawag sa akin, tatay, nahanap ko si Lala. Sabi ko, saan? Sa Facebook, bago yung account niya. So, hindi ko na pinatagal, siguro after lang a week, yun na, talagang nag-meet up kami nung Christmas. Sinadya na lang namin, in-invite ni Chini sa bahay nila. Pupuntayin mo na, sabi ko. Itong nakaraang Christmas lang? Opo. After, eto na, parang casual lang, nagkwentuhan kami, parang wala nangyari. Pero sa akin, hindi magiging planchado hanggat di ko naririnig ano yung nangyari sa'yo. Gusto ko may clarity. Nung hinatid ko na siya, doon lang talaga kami nakapag-usap na alam ko yung pagkakamali ko, sabi niya na hindi dapat yung mga nasabi ko kasi bugso daw ng damdamin niya. Ganito yung sabi ko, okay na yun, tapos na yung kalimutan mo na. Move on na tayo. Kasi kung magdedwell lang tayo sa past, hindi tayo makaka-move on. Kumbaga, para ka nagchat-chat sa abante. Let go. Sabi ko, let go. Sabi ko, yun lang natutunan ko na pagpatawad, humility, pasa Diyos mo na lahat. Kung ano maging plano ng Diyos, yun na lang sundin natin. Okay naman. After that, naging okay na. I mean, nagtuloy-tuloy yung sa pamilya namin na maging maayos. So, thankful ako, masaya yung Christmas pati New Year. And it's about yung reconciliation ng family. Yun lang. Sorry naiyak. Pati ngayon, tuloy yung communication ni Daddy. Sa daddy ko, tomorrow magkikita kami ulit. Tuloy-tuloy na talaga. Text ko sila lagi. Sabi ko, iyakap ko sila. Lagi ko silang pinagdadasal. Si mami naman nakakatuwa kasi nagbabasa na ulit ng Bible. So iba na rin yung outlook niya. So pero minsan nandun pa rin, siyempre bumabalik sa naiisip niya. Huwag na, sabi ko. Gawain ng demonyo yan. Tanggalin mo na yan, sabi ko. So move on ka na, sabi ko. Look for the brighter side. At positive na lang. Oo nga. So
as a son, alam ko may edad na yung mga magulang ko. So, parang alam ko medyo hirap na sila yung makipag-cope up na sila pa yung gagawa para sa'yo. Hindi. Trabaho ko na to. Parang ako na magre-reach out sa kanila. Ako na yung magpaparamdam na mahal ko sila sa araw-araw. Pag-usapan lahat ng mga bagay yung kinakailangan. Pumunta ka sa house, dala mo yung anak mo. Wala. Yung time na yun, anak ko naman gala naman yan. Laging nasa biyahe. Kasi ano siya eh, influencer eh. So, pag may mga event yung mga artist na mga Koreano, pinapadala siya minsan doon. Siya nag-i-interview. So, doon siya, yung hilig niya. Kumikita siya doon. So, nai-enjoy niya. So after that, nakakapunta ka na sa kanila. Yes. So, kumbaga nawala na yung doubt ko. Tsaka yung hiya. And naramdaman ko na welcome na ulit. So, thankful ako sa Diyos na ginawa niya talaga ng paraan. God works in mysterious ways talaga eh. So, Siya yung nagdala sa'yo. siya talaga. So, yun. Magaan. Sobrang. Akin, Ay, ano po. Nag-iyakan pa ako. Hey, Thank you, sorry Kim talaga. Pia. Alam mo, kahapon umiyak din talaga ako doon sa pastor ko. Talaga, sinare ko lang din talaga. Dahil, wala, masarap lang sa pakiramdam. Ano maganda rin na share mo yun? Okay, Kasi ang dami nakaka-relate mo sa kanya. Totoo. Kaya ang pride mo, ibaba mo.